Dalawa ang parusa kapag convicted ang isang impeachable official. Tanggal ito sa pwesto at perpetual disqualification sa public office. Kaya kahit magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ito ang tugon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro nang tanungin hinggil sa issue. So, bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate, until they reach a decision of whether to convict or to acquit. Tinukoy ng House Justice Panel na may sufficient grounds o sapat na batayan para ituloy ang proseso ng impeachment matapos hindi tugunan ng kampo ni VP Duterte ang mga alegasyon sa mga reklamo laban sa kanya. Pero naninindigan ng spokesperson ng defense team ng pangalawang Pangulo na si Attorney Michael Powa may fundamental defect ang impeachment complaints. Nakabatay din anya ang mga ito sa mga konklusyon, haka-haka at mga salaysay na hindi nakasandig sa katotohanang nakasaad sa saligang batas at mga panuntunan. Itinakda na ng House Justice Committee sa March 25 ang unang araw ng pagdinig sa dalawang reklamong impeachment. Ayon sa House Justice Panel, si VP Duterte ang dapat na maglatag ng ebidensya laban sa mga akusasyon dito. Samantalang ang mga abogado nito ay mag-a-assist lamang sa kanilang kliyente, ang respondent o si VP Duterte sa gitna ng pagdinig. It is incumbent upon the respondent to present her evidence. So, if the respondent is not interested to present her evidence, I don't think that there will be proper party to do that presentation in behalf of the Vice President. My understanding is it should be the respondent that should present the evidence and should elicit yung presentation po ng evidence po niya. Gayunman, nasa desisyon pa rin ng Vice Presidente kung dadalo ito sa pagdinig o hindi. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.